Sa mundong ang sukatan ng kadakilaan ay ingay, kung saan ang bawat galaw ay kailangang ipakita at bawat panalo ay kailangang ipagsigawan, may isang alamat na piniling manahimik. Hindi siya palabida, hindi siya palabiro sa kamera, hindi siya naghari sa headlines. Ngunit siya ang hari sa laro. Isang presensya na hindi kailangang mag-ingay dahil ang kanyang galing ang mismong sumisigaw para sa kanya. Ito ang kwento ng isang lalaking hindi hinabol ang kasikatan, ngunit naging isa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan. Mula sa dagat ng Caribbean hanggang sa trono ng NBA, ito ang buhay ni Tim Duncan, ang tahimik na hari ng hardwood. Abril 25, 1976, sa isla ng St. Croix, isinilang si Tim Duncan, isang simpleng bata. Lumaki sa tahimik na komunidad, malayo sa spotlight. Ngunit sa murang edad, malinaw na ang kanyang pangarap. Hindi basketball, hindi pa, kundi paglangoy. Araw-araw, siya ay nasa tubig, nagsasanay, nagpapalakas, nangangarap. Disiplina ang kanyang naging unang guro, katahimikan ang kanyang naging unang kakampi. Hanggang sa isang trahedya ang dumating, ang pagkawala ng kanyang ina dahil sa sakit. Isang sugat na hindi niya ipinakita sa mundo, ngunit malalim niyang dinala sa kanyang puso. At hindi pa doon natapos ang pagsubok. Noong tumama ang Hurricane Hugo, nasira ang swimming pool na kanyang pinagsanayan. Napilitan siyang mag-training sa dagat, isang bagay na kinatatakutan niya dahil sa takot sa pating. Doon unti-unting nagbago ang direksyon ng kanyang buhay. Unti-unting lumayo ang kanyang pangarap sa swimming. At doon pumasok ang basketball sa kanyang buhay. Hindi bilang unang pag-ibig, kundi bilang bagong pag-asa. Sa kanyang teenage years, hindi siya agad naging bituin. Matangkad, oo, ngunit hilaw pa ang galaw. Kulang sa forma, kulang sa kumpiyansa. Madalas siyang matalo, madalas siyang mapuna, madalas siyang maliitin, ngunit hindi siya sumuko. Habang ang iba ay umaasa sa talento, si Duncan ay umasa sa tiyaga. Paulit-ulit, araw-araw, walang reklamo, walang drama. Habang ang iba ay nagpapahinga, siya ay nagsasanay. Habang ang iba ay nagpapakita, siya ay naghahanda. Doon niya natutunan ang pinakaimportanteng aral. Ang pagiging mahusay ay hindi instant. Ito ay hinuhubog sa pawis, sa pagkatalo at sa katahimikan. At doon nagsimulang mabuo ang isang manlalarong hindi lang magaling, kundi matatag. Pumasok siya sa Wake Forest University, isang desisyong hindi para sa kasikatan, kundi para sa pag-unlad. Sa ilalim ng coach na naniwala sa kanya, lalo niyang pinino ang kanyang laro. Hindi lamang lakas ang kanyang pinalakas, kundi ang kanyang isip. Footwork na halos perpekto, depensa na walang butas, disiplina na hindi matitinag. Hindi siya flashy, hindi siya highlight machine, ngunit siya ay epektibo. Habang ang iba ay nagpapasikat, si Duncan ay nagpapakatatag, at sa paglipas ng panahon, siya ang naging isa sa pinakamahusay na manlalaro sa college basketball. Isang leader, hindi sa salita kundi sa gawa. Isang manlalaro na hindi kailangang magyabang dahil ang kanyang laro ang nagsasalita para sa kanya. Taong 1,000 naraan 97, isang draft class na puno ng talento. Ngunit iisa ang pangalan na nangingibabaw. Tim Duncan. Pinili siya bilang number 1 overall pick ng San Antonio Spurs. At mula sa unang araw, ramdam na agad ang kanyang epekto. Hindi siya nag-adjust sa liga. Ang liga ang nag-adjust sa kanya. Sa kanyang rookie season pa lamang, ipinakita na niya ang kanyang kakaibang antas ng laro. Tahimik, konsistente, nakakatakot sa simpleng paraan. Kasama si David Robinson na buo ang tinaguriang Twin Towers. Isang kombinasyon ng karanasan at bagong lakas. Isang pundasyon ng tagumpay. At hindi nagtagal, dumating ang unang kampeonato
noong 1990. Ngunit para kay Duncan, iyon ay simula pa lamang. Sa pagdating nina Tony Parker at Manu Ginobili, nabuo ang isang koponan na hindi lang malakas, kundi matalino. Isang sistema na umiikot sa tiwala, disiplina at teamwork. At sa gitna nito, si Duncan ang puso. Hindi siya ang pinakamabilis, hindi siya ang pinaka-athletic, ngunit siya ang pinaka-maaasahan. 5 kampyonato, 1,990, 2003, 2005, 2007, 2014. Sa bawat taon na yon, may iisang bagay na pareho. Ang presensya ni Tim Duncan. 2 beses siyang naging Most Valuable Player. 3 beses Finals MVP. Ngunit kung tatanungin kung ano ang tunay niyang iniwan sa laro, hindi ito tropeyo, kundi prinsipyo. Ang kanyang estilo ay simple. Walang arte, walang yabang, bank shot na tila ordinaryo, ngunit halos hindi mapigilan. Post moves na hindi flashy, ngunit napaka-epektibo. Depensa na hindi headline, ngunit pundasyon ng panalo. Ginawa niyang sining ang pagiging simple. At sa isang mundo na puno ng highlight plays, pinatunayan niya na ang fundamentals ang tunay na pundasyon ng greatness. Ngunit higit pa sa kanyang laro, ang tunay niyang lakas ay ang kanyang pagkatao. Hindi siya sumisigaw sa teammates. Hindi siya nagdadala ng drama. Ngunit sinusunod siya dahil siya ang halimbawa. Siya ang unang dumarating sa ensayo. Siya ang huling umaalis. Siya ang gumagawa ng tama kahit walang nakakakita. At doon siya naging tunay na leader. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Hindi sa emosyon, kundi sa konsistensya. Habang ang mundo ay nagbabago, habang ang NBA ay nagiging mas mabilis at mas flashy, si Duncan ay nanatiling pareho, matatag, tahimik, epektibo. At yun ang kanyang lakas. Noong 2014, sa edad na halos lampas na sa kanyang prime, muli niyang pinangunahan ang Spurs sa kampyonato. Hindi bilang batang superstar, kundi bilang veteranong leader. Isang patunay na ang tunay na galing ay hindi agad nawawala. Noong 2016, tahimik siyang nagretiro. Walang engrandeng farewell tour, walang spotlight, walang drama. Isang simpleng anunsyo, gaya ng kanyang buong karera. Ngunit ang iniwan niya ay isang pamana na hindi matutumbasan. Isang standard ng pagiging profesional. Isang halimbawa ng pagiging team first sa mundong puno ng individualism. Isang paalala na ang tunay na kadakilaan ay hindi kailangang ipagsigawan. Hanggang ngayon, ang kanyang impluwensya ay makikita sa bawat manlalarong pinipiling gawin ang tama kaysa sa magpasikat. Sa bawat coach na nagtuturo ng fundamentals at sa bawat batang nangangarap na hindi kailangang maging maingay para maging mahusay. Sa huli, ang kwento ni Tim Duncan ay hindi lang kwento ng basketball. Ito ay kwento ng tiyaga, sakripisyo, disiplina, at pagpapakumbaba. Isang kwento na hindi sumigaw, ngunit umalingaw-ngaw sa buong mundo. Dahil minsan, ang tunay na alamat ay hindi ang pinakamalakas ang boses, kundi ang may pinakamalalim na iniwan sa kasaysayan. At si Tim Duncan, ang tahimik na hari, ay hindi lang naging bahagi ng laro. Siya ay naging pamantayan nito.